Okay. So, proceed tayo sa complex rational expression. Meron tayong example na 1 plus x over x minus 2 all over 1 over x plus x minus 2 over x. So, ang gagawin po natin dito is, syempre, kung ano po yung rules ng mga tinalakay natin, which is addition, subtraction, yan. Kung paano sila i-add, similar, and multiplication, division. Lahat po yun may apply po dito kasi po complex na po. Siyempre, pagdating sa complex, apply na po yung 4 basic operation na yun na ating tinalakay. No? Binigay ko example nung ilan ba yan? Bali, 6 po yata example na nasend ko. So, equals na po natin, baka hindi umabot sa oras. So, ito pong unahin natin yung numerator. We have 1 plus. Itong 1 natin, syempre 1 siya. Pwede natin siya, syempre whole number. Every whole number, pwede natin lagyan denominator na 1. Ako kuha. So, we have 1 all over 1 plus x all over x minus 2. Yan na po yung numerator natin. Galing dito. Yung denominator natin, copy lang po natin. Since nasa ayos na po siya. Is equals to, pwede na po nating add tong ating denominator kasi similar term po to. Pag similar term, ang ginagawa, copy lang natin yung denominator. Pagkatapos, i-add lang po natin yung numerator, which is 1. Ano yung kapareho ng 1 natin dito? Magkakaroon tayo ng copy po natin yung denominator na x. Tapos yung 1, kunin po natin, plus x minus 2. Is equals to, anong mangyayari sa 1 natin? So yung 1, hanapin mo dito, yung negative 2, yan po yung pwede natin i-compare yung dalawa. 1 minus 2, yan. Magiging negative 1 na lang. So copy natin yung variable x. X minus 1 over x. Yan po yung nakuha natin sa denominator. Madali lang to, di ba? So, sunod naman natin is dissimilar naman yung nasa numerator natin. So, copy lang po natin yung denominator natin, which is 1. We have 1 tapos x minus 2. Tapos tulad ng ginawa ko kanina, kapag dissimilar, kinokopy lang po natin sa taas yung x minus 2, tapos yung 1. Tapos, ikopya po natin yung ating full term. Pinaka whole term po natin. Tapos copy po natin yung addition sign. Pagkatapos, copy ulit po natin yung denominator natin. We have x minus 2 and 1. Tapos copy naman natin yung sumunod na term, which is ito na yun, x all over x minus 2. So ano yung magkakapareho dito? We have 1 and 1. Kukuha. So cancel out. So copy muna natin dito yung ating denominator dito, which is 1 and x minus 2. So, kahit x minus 2 na lang dito kasi pag minultiply mo yan, ganun pa rin. Ito lang din naman yung lalabas. So, kahit x minus 2 na lang yung denominator natin. Kuha. So, focus na tayo dito sa numerator dito sa ating numerator. 1, 1 yung natira. X minus 2 multiply to 1. Tapos, plus natin. Sumunod, we have ano yung magkapareho? We have negative 2, negative 2. Cancel out, matitira 1 and x. 1 and x. So, ito na po yung kabuuan na nakuha natin, Equal na po natin siya dito. Ito po natin ilagay. So, multiply po natin, multiply sa 1, so ganun pa rin. So, we have x minus 2. Copy na natin yung addition, kasi pag minultiply na 1 times x, x. 1 times negative 2, negative 2. Tapos na. Ito naman, 1 times x, x pa rin. All over x minus 2. Nakukuha po pagkakasunod-sunod. Yan. Tapos ng x minus 2, all over sila dito. Kung ano yung in-all over nila, which is x minus 1 over x. Then, paano po ba makuha yan? Yan na po yung ito na yung pinakasimpleng form para makuha. Ang gagawin po natin, i-multiply natin itong nasa pinakataas natin dito sa ating pinakamababa. I-multiply po natin yan, ipagsasama po natin. At yan po ang ating magiging numerator. Dito po natin ilagay, Pagsasama po natin, Pag pinagsama po natin to, x minus 2 plus x plus x, magiging 2x. Tapos, yung negative 2, wala namang diyang ibang negative. So, wala namang ibang constant, copy na lang po natin. Tapos, i-multiply natin sa pinakadulo, which is x. Kahit saan mo ilagay yung x, pwede dito, pwede dito. Pwede sa unahan, pwede sa ulihan. Yan yung numerator natin. Sunod na ilalagay natin sa denominator, ito naman pong dalawa.
pag multiply natin to. Therefore, isusulat muna natin siya ng x minus 2, then x minus 1. Oh, ganun lang kasimple. Ganun lang po kasimple yan para makuha. Then, is equals to, okay na? Dito na, sunod na natin. X times 2x, we have 2x squared. Nakukuha po. Then, we have x times negative 2, we have negative 2x. Nakukuha po ba? Then, we can now have x minus 2, copy yung denominator, x minus 1. At hindi pa rin po nagtatapos dyan. Kala nyo tapos na, no? Since medyo mahaba-haba na din yung proseso, but still, hindi pa po tayo dyan nagtatapos. Ito po yung pinaka-tapos niya. Since common monomial to, ano pwede may divide, we have 2x yung pwede natin mailabas. 2x squared divided by 2x, matitira po sa kanya x. Bukuha po. Then, negative, copy the sign. 2x divided by 2x, anong matitira? We have 1. Siyempre. Then, copy the denominator, which is x minus 2, then x minus 1. So, magkapareho ba ang term? May magkapareho. Matik na, cancel out. Anong matitira? We have 2x all over x minus 2. And that is our answer. Yan po sa complex rational expression. I hope nasundan kung paano. Pag hindi po nakukuha, ulit-ulitin po ang video na to. Maraming salamat.